uncommon. Sa sabi mo, uncommon. Uncommon. And our subtitle is Act with Integrity. No? So, we will be talking about integrity sa ating series na to. So, ang key verse natin ay Psalm 78 verse 7 to 2. Basahin natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3, go! And they shepherded them with integrity of heart, with skillful hands, led them. Yan. So, ito yung ating key verse na si David, pinangunahan niya, shepherd niya yung buong Israel, yung nation of Israel, with integrity and with skillful hands. Ano? So, hindi lang yung husay, hindi lang yung galing, hindi lang yung talent, ang tinitignan ng Lord. Ano? Hindi lang yung kaya natin gawin, ang tinitignan ng Lord, yung ating puso. Ano? Yung reason, yung motivation natin kung ba't natin ginagawa yung mga bagay-bagay. Tinitignan ng Lord kung totoo ba yung puso natin, kung meron ba tayong integrity. No? So sabi sa Google AI, na pag nag-Google ka, ano ba yung integrity? Sabi ng Google AI, sabi ka, integrity is the quality of being honest, trustworthy, and having strong moral principles that are consistently upheld even when no one is watching. No? Pag sinabi ng isang tao may integrity siya, yung honest, mapapagkatiwalaan siya, kasi nga hindi siya sisinungaling. Pag sinabi niya, ginagawa niya. No? Intindihan natin? Tapos meron siyang strong moral principles, yun yung nag-guide sa kanya. Yung kanyang, matibay yung kanyang conviction, matibay yung principles niya. Ano? Kaya kung meron siya sinabi, kung meron siya pinangako, ginagawa niya. Kasi because of his moral principles that are consistently upheld. Ano yung principles niya? Consistent. Sabi sa tanong mo, consistent. Consistent. No? Hindi yung pagka nasa mood lang, hindi yung pagmasaya lang, hindi yung pag walang problema lang. Consistent. Kahit may problema, kahit may pangit na nangyayari, yung principles niya, pinapamuhay niya. Consistent. Tuloy-tuloy mo nakikita sa kanya yun. Ano? Hindi perfect, pero consistent. Tuloy-tuloy. No? Kasi pag pabago-bago, minsan okay, minsan hindi, minsan ginagawa, minsan hindi siya consistent. No? Pag pabago-bago, doon mawawala yung integrity natin. Pero pag tuloy-tuloy, pare-pareho, yun po yung merong integrity. Kahit na walang nakakakita, kahit na walang nanonood, yung principles mo, pinapamuhay mo. Natindihan mo natin? No? So tama yung sinasabi ni Google AI. So minsan, tama yung sinasabi niya. No? It involves aligning one's actions with their words and values, often described as acting with moral uprightness and wholeness of character. Sabi sa mo, wholeness. Buo yung kanyang character. Yung holiness, pag sinabing word na holy, banal, ano? Pag sinabi natin, pinag-usapan natin yung holiness, ibig sabihin ng holiness ay set apart, pero meron pang isang ibig sabihin ng holiness. Ano? Ang ibig sabihin ng holiness ay oneness. Sabi mo, oneness. No? Same siya ng wholeness. Ibig sabihin ng oneness. Isa yung iniisip dun sa sinasabi at sa ginagawa. Naintindihan natin? Ano? Hindi magkakaiba. Ano? May kilala ba kayo? May nakita natin. Sa marami tayo nakita mga politicians. Diba? Iba yung sinasabi sa ginagawa. Tama? Ano? Iba yung, kumbaga, yung mga taong plastic. Diba? Kilala tayo, may mga kilala pa yung taong plastic. Diba? Iba yung sinasabi sa ginagawa. Iba yung sinasabi sa iniisip. Intindihan natin? Ano? So, pero, ang gusto ng Lord, hindi dapat iba-iba. Pali sinabi mo, same sa iniisip mo. Pali sinabi mo, same sa ginagawa mo. No? Diba, minsan, ganda-ganda mo naman, tapos baka sa isip mo, iba yung sinasabi. Plastic. Ano? Diba? Ang wholeness, ang holiness ay wholeness, ang holiness ay oneness. Pag sinabing isang tao ay holy, yung iniisip niya, yung ginagawa niya, tsaka sinasabi niya, isa lang. Hindi magkakaiba. May natutunan mo tayo? Ano? So pag walang integrity, ano? Nasisira yung trust, nawawala yung respeto natin sa mga tao, ano? Nadadamage yung mga relationships, pag walang integrity. Kasi pinagkatiwalaan mo siya, and umasa ka doon sa sinabi niya, pero hindi niya ginawa. No? So nasisira yung mga relationship. Mawawasak, masasayang yung mga opportunity. Ano? Kasi sabi mo, sige, gagawin ko yan. Pero hindi mo ginawa.
Ano? So, imbis na ma-promote ka, imbis na ma-increase ka, kasi pero dahil hindi ka mapapagkatiwalaan, may mga opportunity na nasasayang. May mga opportunity na nawawala. Ano? Tapos, stressful siya. Nakaka-stress yung lagi kang nagloloko, lagi ka nagdadaya, lagi ka nagsisinungaling, kasi kailangan mo i-maintain yung panloloko. Sundan natin? No, pag nagsinungaling ka, susundan mo na yung another na pagsisinungaling. Kasi eventually, yung sinasabi mong hindi totoo, mali-discover, may expose. At gagawin mo, tatakpan mo yun ng another na pagsisinungaling. Kaya siya stressful. No? So, punta tayo sa Matthew chapter 5. Ano sabi niya? Sabi ni Jesus, again, you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made. No? Ang sinasabi daw sa Old Testament, ang sinasabi ng mga tao, nagturo ng mga tao, pag meron kang pinangako, huwag mo i-break. Ano? Pag meron kang ginawang oath, pag meron kang ginawang vow, pag meron kang ginawang promise, huwag mong i-break, paparin mo. Ano ang sabi ni Jesus? No, but I tell you, do not swear an oath at all. Huwag ka na mangako, huwag ka na mag-promise, huwag ka na mag-vow. Either by heaven, for it is God's throne, or by the earth, for it is His footstool, or by Jerusalem, for it is the seat of the great King. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. Siguro ng panahon nila, I swear by the temple, I swear by Jerusalem, I swear by heaven. Ganun siguro sila magsalita. I swear by my head. Di ba? Di ba? Pangako, kus ka man, promise. Di ba? Mamatay ka man. Di ba? Di ba? Ganun sila pangako. Pero sabi ni Jesus, huwag ka nang mangako. Ano sabi ni Jesus? What you need to say is simply yes or no. No? Anything beyond this comes from the evil one. So pag yes, yes. Pag no, no. Hindi mo na lang mag-promise. Nakawa? Nakuha mo na rin? Diba? Pag sinabi mong yes, yes na yun. Wala nang promise, promise. Wala nang sasabihin, text man. Wala nang sasabihin, mamatay ka man. Diba? Mamatay man mamatay ko. Diba? Hindi na gano'n. Ano? Yes kung yes, no kung no. Yes na sabi ni Jesus. So title natin this morning ay yes or no. No? Yes or no? Bakit may mga tao, ano ba yung mga reasons? Bakit may mga tao na nagbe-break ng promise nila? Yung sinasabi nila, pero hindi nila ginagawa. No? Bakit may mga tao na mahilig magsabi ng mga pangako, ng promises? Bakit? Di ba, pusong-puso sabi ko, kaya yung title natin, yung series natin is uncommon. Kasi hindi siya pangkaraniwan. I mean, yung tao may integrity, very rare. Madalas na nakikita natin sa paligid natin, maraming mga tao na puro promises, puro mga pangako, puro dami mga sinasabi magaganda, pero hindi tinutupad, hindi ginagawa. No? Ano yung mga reasons? Ano yung mga maling reasons? Bakit nila nagagawa yan? Bakit nila sinasabi yun? Isang reason, to impress. Para mag-impress sa mga tao. No? Ay, ang ganda mo sinabi. Ay, ang ganda mo pinangako. Diba? Para makuha yung attention ng mga tao, makuha yung approval ng mga tao, para pagka pinangako ka ng magaganda, ibuboto ka. Intindihan po natin? To impress. Para magkaroon sila ng maraming mga follower. Mag-follow sa kanila. To show off. Ano? Ipakita ang tao. Para sa tingin ng ibang tao, okay ka. Maganda ka. Kasi nga, maganda yung sinasabi mo. Intindihan po natin? Diba? Isang reason, kaya sila nagsasabi ng mga pangako, nasabi ng mga magaganda mga sinasabi, is to impress people. No? Kaya minsan, yung iba, kukopya ka lang ng sinasabi ng ibang tao. Ay, maganda yung sinabi niya. Sasabihin ko din, nagayahin ko din. Kasi nga, ang purpose lang, to impress. Pangalawang reason, maling reason, kung bakit yung mga tao, nagsasabi ng mga pangako, nagsasabi ng mga magaganda, pero hindi naman ginagawa, out of fear. Ano? Yung ayaw mo lang magsabi ng no. Kita tayo, gantong oras. Kita tayo, meeting tayo ng 3 o'clock. Hindi ka lang makapagsabi ng no. Hindi ka lang makatanggi na may meron akong gagawin na may akong schedule nun. Sige, 3 o'clock. Pero hindi ka naman talaga pumunta ng 3 o'clock. Ano? Takot ka lang mag-say ng no. Nakuha pa natin? Ano? Minsan, napipressure lang.
kita tayo, gawin natin to. Sige na nga, gawin na natin. Ano, na-pressure ka lang. Or, yun nga, sabi natin, pinipilis mo lang yung ibang tao. Sige, pabayag ka na, sige, yes. Sige, kita tayo. Sige, gawin natin yan. Para lang ma-please yung mga tao. Para lang yung, for you, na pilitan ka lang out of duty, out of obligation, out of guilt, kaya mo siya ginagawa. Ano? So, unang reason to impress people, unang maling reason, pangalawang maling reason, out of fear. Pangatlong maling reason to manipulate or deceive people. Ibig sabihin, sinasadya ko talagang mangako para makapanloko, para makapandayan. Ano? Kagaya nga ng mga lagi sinasabi, kagaya ng mga politiko. Ano? Tulokohin yung mga tao, dadayan yung mga tao, pero ang gusto mo lang, manalo sa eleksyon. Tapos, pero pa yan, yung mga gusto lang kasi para makapamarakot. Diba? Kasi gawa tayo ng project, papagawa tayo ng tulay. Nagawa ko tayo ng tulay, ipagpapagawa namin kayo ng tulay, gagawa namin kayo ng ganitong opisina. Pero, yung project na yun, kikita siya ng malaki. Ano? Mukhang maganda yung intention. Nakakago siya. At kung ano naman gagawin, pero substandard, no? Tapos, kumita siya ng malaki. Tapos yung presyo 10 million lang, magiging 100 million. So, may panloloko, may pandaraya. Naintindihan po namin? No? So, isang mga, yung pangatlong reason, pangatlong maling reason, kaya mga tao ay nangangako, to deceive people, to manipulate people. Ibig sabihin, no, ng manipulation, yung lolokohin kita, papangakuhan kita, para magawa, para magawa, I can make you do things that I want. Mas madali kasi sabihin sa English, hindi ko matagalog. No? I can make you do things that I want, so i-manipulate kita. Yun yung manipulation. Pag pinakasalan mo ako, di ba parang gato, pag pinakasalan mo ako, bibili kita ng, ipapasyal kita sa kung saan lugar, ano, bibili kita ng lahat ng gusto mong bilhin, i-manipulate ka para mapasagot mo siya. No? Manipulation ka, pero pag kinasal ka na, ano gagawin sa'yo, bubugin ka, kukulong ka, di ba? Nakulong na rin. Ano? Sasaktan ka pa na, tapos lahat ng gusto mo, hindi ibibigay sa'yo. Niloko ka lang. Tawag doon, manipulation. Sasabihin sa'yo ng mga magaganda, pagka sumunod ka sa akin, ano, papasweldohin kita, bibigyan ka ng malaking sweldo, tapos yearly may increase, tapos kung nagtatrabaho ka na, pag 10 taon ka na nagtatrabaho, wala pa rin increase. No? That is manipulation. Deception. May panloloko. May pandaraya. Naintindihan po natin? Ano? Marami po sa atin, naging biktima na ng mga ganito. Ano? Naloko tayo, nagaya tayo, pinangakuhan tayo, pero hindi ginawa. No? Diba? Pinangakuhan ka lang, gusto mo gagawin pa. Ano? So, minsan, ganoon din, bandayan tayo, pipingin tayo, tapos, kaya pinapangkuhan para makakuha ng pera sa atin. Purpose lang, magkakita tayo. Diba? Kaya maraming nai-scam. Kaya maraming mga nalaloko kasi puro pangako yun. Pag nagbigay ka ng 10,000, kikita ka ng 20,000. Ano? Pero yung 10,000 mo, mawawala na yun. Malulusaw na yan. At tignan po natin, kaya maraming naloloko sa scam kasi masyadong magbulaklak, magagaling po itong magsalita, magagaling silang mangako, magagaling silang magbenta. Naintindihan natin? No? And pang-apat, kaya po, so unang reason, maling reason to impress, out of fear, pangatlo, to manipulate or to deceive people, and then pang-apat po, fantasy. Ano? May mga tao na ang galing-galing magsabi, galing-galing magsalita, pero sa kanya, fantasy lang yun. Ano? Ang dami niyang ideas, pero wala siya sa realidad. Ano? Paano magagawa yung pinangako? Paano mangyayari yun? Ano? Wala siyang, kung wala ka namang intention, wala ka namang, kulang ka naman sa effort, wish lang. Ibig sabihin, wish ka lang. Ano? Gusto po natin, ano, maging wala nang baha sa buong malunos. Wish lang. Pero paano mo gagawin yan? Paano mangyayari yan? Diba? Ano mga kailangan action na gawin para mangyari yung mga sinasabi mo?
Ano? Pag wala kang idea, puro idea ka lang, wala kang namang plano, diba? Wala kang, hindi mo gagawa ng effort para mangyari yung idea mo, fantasy lang yun. Naintindihan po natin? So, may mga maling reasons kung bakit yung mga tao nangangako. Ano? Kaya sabi ni Jesus, yes ka na lang kung yes, no ka na lang kung no. Huwag ka nang mangako. Ano? Ano naman yung mga reasons po na ito na ginagawa natin, huwag natin gawin. Ibig sabihin, kaya ka lang mag-yes kasi gagawin mo talaga. Pag hindi mo gagawin, hindi ka na lang. No? Huwag kang matakot sa sasabihin ng tao, huwag mong isipin yung reaction ng mga tao, huwag kang mag-yes just to please people, huwag kang mag-yes just to, because of out of duty, out of obligation, ano, out of fear. Yes kung yes, yes kung gagawin mo, no kung no. Tignan po natin. So, tingnan natin sa Bible, yung isang tao na nangako, pero ginawa niya yung pangako niya. 1 Samuel chapter 1. Yan, kung sinusundan niyo yung Bible reading natin, nabasa niyo ito. Alam niyo ito kwento na ito. So, sino nagbasa ng 1 Samuel? Huwag ka kayo magpass ng kamay. 1 Samuel chapter 1. Sabi niya, there was a certain man from Ramataim, a Zupite from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, son of Jeroham, the son of Eliud, the son of Tohu, the son of Sub, and Ephraimite. He had two wives, one was called Hannah, and the other Penina. Penina had children, but Hannah had none. So, merong isang lalaki na dalawa yung asawa, si Hannah at si Penina. No? Huwag natin gagayahin niya ng dalawa asawa. Ay, isang asawa natin. Tama? So, yung isang asawa niya, may anak, yung isang asawa, walang anak. Year after year, this man went up from his town to worship and sacrifice to the Lord Almighty at Shiloh, where Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, were priests of the Lord. Whenever the day came for Elkanah to sacrifice, he would give portions of the meat to his wife Penina and to all her sons and daughters. But to Hannah, he gave a double portion because he loved her and the Lord had closed her womb. No? So dahil yung isa niyang kasama na si Hannah, hindi nagkakaanak, ang ginagawa niya, tuloy magsasacrifice, mas marami siyang binibigay na pagkain doon sa asawa niya na walang anak. Tapos sinabi rin niya, mas mahal niya yung asawa niya na walang anak. No? Because the Lord had closed Hannah's womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. Ano? Walang anak, walang anak. Buti nga, Bella. No, lagi siya nilinis. No? Kasi wala siyang anak. No? Kaya huwag kayo mag-asawa ng dalawa kasi mag-aaway talaga yun. Mag-compare lang natin. This went on year after year. Whenever Hannah went up to the house of the Lord, her rival provoked her till she wept and would not eat. No? Pag siya kiniinis ng kariban niya, umiiyak siya sa Lord. Ano? Tapos wala siyang ganang kumain. Kahit mas marami yung pagkain na binibigay sa kanya ng kanyang asawa, wala siyang ganang kumain. No? In her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly, and she made a vow, saying, so, kung kanyang sa sobrang comfort niya, sa sobrang hirap niya, taon-taon kasi, no? So, maraming taon siguro to. 5 years, 10 years siguro, ano? Lagi siyang iniinis ng kanyang karibal, hindi siya nagkakaanak. So, taon-taon, every year, babalik na naman siya, wala uli siyang anak. Next year, iinisin na naman siya kasi wala uli siyang anak. So, taon-taon po ulit. So, kada taon, umiiyak na siya sa Lord. Lord, wala akong anak. Lord, wala akong anak. Lord, bigyan mo ka na anak. Lord, bigyan mo akong anak. Magtandulo, ang prayer niya sa Lord, naging ganito na. Sabi, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. No? So, nag-pray siya. Alam niya kung ano yung gusto niya. Gusto niya magkaanak na lalaki. Ano? Hindi lang basta magkaanak, anak na lalaki. Sabi niya, Lord, kung bibigyan mo ako ng anak na lalaki, ibibigay ko siya sa iyo. No? So may promise siya na ginawa sa Lord, pag binigyan mo ko Lord ng anak, sa'yo na yung anak mo. Pero importante, magkaanak lang.
Para hindi na ako iniinis nito ang aking kaliman. No? Early the next morning, they arose and worshipped before the Lord, and went back to their home at Ramah. Elkanah made love to his wife Hannah, and the Lord remembered her. So in the course of time, Hannah became pregnant and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, because I asked the Lord for him. No? I prayed for this child, and the Lord has granted me what I asked of him. So ano sa talaga, mag-pray ka lang. No? Sumasagot si Lord ng prayer. No? So mag-pray na tayo sa Lord, bibigyan ng Lord yung ating mga pinag-pray. Kahit minsan yung mga times, matagal tayo naghihintay, pero sasagot pa rin si Lord. Kaya say amen. Amen. Ha? So now I give him to the Lord, for his whole life he will be given over to the Lord, and he worship the Lord there. No? So nangako si Hannah sa Lord, pag binigyan niyo po ako ng anak, ibibigay ko siya. At hindi na siya nangako ng panahon na malungkot siya, ng panahon na may problema siya, ng panahon na may hinihingi siya sa Lord, nangako siya sa Lord, hindi na siya nangako, tinupad niya yung kanyang pangako. Sinagot natin? Ano? Nung sinagot ng Lord yung kanyang prayer, tinupad niya. Ano? Kahit na magsasakripisyo siya. Ano? Marami na kami nakita ko, kung matagal ako sa ministry, marami na ako nakita na nag-pray sa Lord, Lord, bigyan mo ang trabaho. After nung magkatrabaho, nawala na sa church. Ano? Pinabayaan na yung ministry. Nung sinagot ng Lord yung prayer nila, kinalimutan na sila. Sinagot mo natin? No? Pero si Hannah hindi gano'n. Nung sinagot ng Lord yung prayer niya, tinupad niya yung pangako na sa Lord. Hindi niya kinalimutan sa Lord. So his integrity is not in what we say, but in what we fulfill. Ang integrity, hindi nasasabi na meron kang integrity doon sa sinasabi mo. It's not in what you say. It's in what you fulfill. Ano yung tinupad mo? Ano? So kasabi nga ni Google AI, kung meron kang integrity, yung pinangako mo, tuloy-tuloy kang tumutupad sa iyong pinapangako. Nakuha pa natin? Kung ano yung sinabi mo, gagawin mo. Ganun po kasimple. Kung sinabi mo, gagawin mo. So si Hannah, ginawa niya yung sinabi niya, tinupad niya yung pinangako niya sa Lord kasi meron siyang dalawang reason. Ano yun po yung pag-aaral natin, yung points natin this morning. Number one na point, kung bakit niya tinupad, yung kanya pinangako is because of purpose. Ano sa ito ng purpose? Ano? Kaya kung magagawa natin ito pa rin yung mga sinasabi natin, kaya sinasabi ni Jesus, let your yes be yes, let your no be no. Kailangan maliwanag yung purpose. Saan mo isa yung purpose? Ano? Pag tinanong ka, sasagot ka ng yes or no. Pag maliwanag sa iyo yung purpose mo, hindi lang para i-please yung ibang tao, hindi lang out of obligation, hindi lang out of duty, hindi lang dahil sa takot sa mga tao, hindi lang fantasy, kundi maliwanag sa iyo yung purpose mo. Ano? Ibig sabihin, ano ba gusto mo? Alam mo pa pag gusto mo. Ano talaga yung kailangan mo? Tignan po natin. Ano yung vision mo sa buhay? Ano yung mission mo? Ano? So sasagot ka, gagawin mo ba to? Gagawin ba natin to? Pupunta ka ba dito? Hindi ka mapupunta? Ang sagot natin doon, purpose. Yung pagpunta mo doon, naka-align ko doon sa purpose ko. Sa gusto ko, sa need ko, sa mission ko, sa vision ko. Pag pumunta ko doon. Pag hindi, ikaw lang ako pumunta. Pwede ko magdong. Nasundan ko natin. Ano? Pag tinupad ko itong, pag sinabi kong yes, kaya ako mag-yes kasi need ko yun. Kasi gusto ko yun. Kasi naka-align yun sa vision ko, naka-align yun sa vision ko, naka-align yun sa purpose ko. Nasundan ko natin. Ano? Hindi tayo nag-yes, hindi tayo nag-no dahil sa emotions na. Kasi hindi ko feel. Paano pag hindi mo na, kasi feel ko. Di ba? Mag-yes ako kasi feel ko. Paano pag gising mo bukas, hindi mo na feel? Hindi ka na pupunta. Nasundan ko natin. No? Hindi lang dahil sa emotions. Si Hannah, maliwanag sa kanya kung anong gusto niya. Gusto niya magkaanak. Nasundan ko natin. Ano? Alam niya kung ano gusto niya. Alam niya kung ano kailangan niya. Gusto niya magkaanak. Tapos, na-discover niya yung purpose ng Lord.
naintindihan niyo yung purpose ng Lord. The Lord is looking for a prophet. Naghahanap si Lord ng prophet na i-raise up. Naghahanap si Lord ng isang man of God na tatayo para sa Kanya. Naghahanap si Lord ng servant na pwede niyang gamitin sa purpose ng Lord. At yung prayer ni Hannah, yun yung sasagot dun sa purpose ng Panginoon. So pag yung prayer natin at yung purpose ng Lord nagtagpo, sasagutin ng Lord yung prayer. Sundan po natin. Ano? So si Lord, the Lord is looking for a person na pwede niyang i-raise up, to become a man of God, to become a prophet. Tapos si Hannah naghahanap ng anak. Gusto niya magkaanak. Nagtagpo yun, Lord, pagka binigay mo ko binigyan mo ka ng anak, yung anak na ibibigay mo sa akin, ibibigay ko sa iyo. Magiging servant ko siya. Magagamit ko siya sa purpose mo. At ganun ngayon nangyari. So, meron tayong dalawang book sa Bible, 1st and 2nd Samuel, na pinangalan sa anak ni Hannah. Sundan po natin. No? So, importante po, maintindihan natin, si Hannah, yung desire niya, tsaka yung purpose ng Lord, nagtagpo, nasagot yung prayer. So, kailangan po maliwanag sa atin, ano yung purpose? Pagpupunta ka sa isang lugar, pag nag-agree ka dun sa isang agreement, pag nangako ka sa isang bagay na gagawin mo, bakit mo siya pinangako? Naka-align ba siya dun sa iyong purpose? Tindihan po natin? Pag hindi naka-align sa purpose mo, hindi mo kailangan mangako, hindi mo kailangan gawin, hindi mo kailangan mag-impress, hindi mo kailangan gawin out of obligation, out of duty, hindi mo kailangan magpa-show off sa mga tao. Ano? Kasi maliwanag sa iyo, ito lang yung kailangan mong gawin, ito yung purpose ko, ito yung pinapagawa sa akin ng Lord, kaya ito yung gagawin ko. Hindi mo kailangan mag-agree sa lahat ng bagay. Nakuha po natin? Kasi sabi ni Jesus, let your yes be yes, let your no be no. Yes kung yes, no kung no. Pag maliwanag sa iyo yung purpose mo, madali ka makakapagsabi ng yes, madali ka makakapagsabi ng no. Hindi mo kailangan magpatangay sa agos, hindi mo kailangan magpa-pressure, hindi mo kailangan na magpa-push sa mga tao. Ano? Pag hindi mo na purpose, hindi ko na yung gagawin. Pag hindi yung pinapagawa sa akin ng Lord, hindi ko na yung gagawin. No? Para hindi tayo pa-iba-iba ng sinasabi. Minsan ganito sasabihin mo, okay ako dyan. Sa sunod, ay hindi okay sa akin yan eh. Nabinang po natin. Eh nawawalan tayo ng integrity pag pa-iba-iba tayo ng sinasabi. Pero pag maliwanag sa atin yung purpose ng Lord, madali natin magagawa yung pinapagawa ng Lord. No? Pagka yung ginagawa natin, yung pinapangako natin, wala sa purpose, sa malamang, hindi mo siya magagawa. Intindihan natin? No? We won't be distracted if we are caught by purpose. Ano? Hindi ka madidistract, hindi ka makapag-focus, hindi ka lagi magsaset ng yes, hindi ka palagi mapupush, hindi ka laging mape-pressure pag alam mo yung purpose mo, pag alam mo yung pinapagawa sa inyo ng Lord, pag alam mo yung gusto mo, ano yung kailangan mo. Nakuha po natin? No? Kaya hindi tayo maloloko ng mga scam, hindi tayo matatangay na iba-ibang pressure, kasi paliwanag sa ating purpose natin. Nakuha po natin? May natutunan po tayo? Pangalawang reason para mag-say ng yes or say ng no is principles. No? Dalawang letter P, purpose and principles. So pag sinabi natin principles, alam mo kung ano yung tama, alam mo kayo mali. No? Gagawin ko yan, mag-yes ako dyan, kasi yun yung tama. Magdano ako dyan, kasi yun yung tama. No? So, alam mo kung ano yung right or wrong. Alam mo yung paliwanag sa iyo ang principle ko, susunod ako sa Lord. Susunod ako sa Word of God. Kung ano yung pinapagawa ng Lord, kung ano sinasabi ng Lord, kung ano sinabi ng Word of God, doon ako, pinagagawin ko. Hindi lang dahil maganda yung idea. Hindi lang dahil maganda yung intention. Hindi lang dahil maganda yung mga sinasabi. Ano? Mag-yes ka, kasi alam mo, ito yung tamang principle, ito yung pinapagawa ng Lord, ito yung tama. Nakuha po natin? Ano? Si Hannah, tinapad na yung pangako niya, kahit mawawalan siya ng anak.
Tinupad niya yung pangako niya, kahit i-give up niya yung kanyang anak. Puro tayo, nung baby pa lang, nakasama niya nung ano kasi baby pa. Habang pinapatete niya, kasama niya. Pero nung kaya nang mabuhay mag-isa ng bata, siguro mga 3 years old, 4 years old, binigay niya sa Lord. Dinala niya sa Panginoon. Ano? Tapos ang ginagawa na lang niya, binibisita niya every year. Di ba every year sila pumunta sa templo? So every year, nakikita niya anak niya. Pero doon lang niya nakikita, every year lang. Once a year lang niya nakikita. After nun, hihintay lang siya uli ng next year para makita niya uli yung kanyang anak. Napakatindi nung sakripisyo niya. Pero yung pangako ng ginawa na sa Lord, tinupad niya. Kahit mahirap. Kasi, principle. Ano? Isabihin ng principle, pag sinabi mo, gawin mo. Pag sinabi mo hindi mo gagawin, huwag mong gawin. Napapalahin? Sabi sa mo, principle. Principle. No? Act according to your principles, not your mood. Ano? Gawin natin based on principles, not on mood. Hindi yung gagawin mo lang pagka masaya ka. Pag nainis ka, ayaw na nainis ako. Ha? Nababat na ko kamali niya? Ano? So ito ko pwede, for example, ako. Ito ko pwede nag-preach dito sa harap, out of mood, pag hindi ko feel, pag hindi ako masaya, pag nainis ako, hindi ako mag-preach. Hindi pwede gano'n. Diba? Kailangan mo principles. Maliwanag sa atin, kaya tayo magsaset ng yes, kaya mo gagawin, purpose, principles. Kaya ka magtondo, kasi purpose, principles. Nakuha po natin? So, magagawa natin na kung ano yung sinabi mo, magagawa mo. Gagawin mo lang kung ano yung kaya mo, sasabihin mo lang kung ano yung kaya mong gawin. Nakuha po natin? Pag hindi mo kaya gawin, huwag mo kang mangako. No? Tapos, kung ano lang yung ginagawa mo, yun ay sabihin mo. Tignan po natin. Sabi ko po, sa ministry, marami na rin po ako nakita, pag nasa stage, ano? Patas ng kamay, papigil-pigil pa, nakapaiyak pa, sa stage, pag nasa stage. Pero paano pag kayo nasa private life, yung walang nanonood, walang nakakakita? Ano yung everyday, magising mo sa umaga, gano'n ka rin ba, nagtatas ka rin ba ng kamay, nahihiyak ka rin ba, diba? Nakapigil ka rin ba? Dapat po gano'n, dapat safe. Yun ang sabihin integrity. Ano? Ako, nagtuturo ako ng Word of God. Hindi pwede ako nagbabasa ng Bible, nag-aaral ng Word of God, pag magtuturo lang ako. Sabado ng gabi, Sabado ng gabi, hindi pwede. Kailangan everyday, I read my Bible, study my Bible. Kasi pagdating na Sunday, mag-preach ako ng Word of God. So hindi pwede ginagawa ko lang yung pagbabasa ng Bible, pag Sabado na lang. Preparation na sa Word of God. No? Pag pinag-usapan natin yung integrity, kung ano yung ginagawa natin, na nakikita ng public, ginagawa rin natin kahit hindi nakikita ng ibang tao. Tignan po natin. No? So pag sinabi ko po na magbasa tayo ng Bible, ako rin magbabasa ng Bible. Pag sinabi ko po na mag-memorize tayo ng verse, ako rin mag-memorize din ako ng verse. No? Pag sinabi ko po kayo na mag-journal, mag-journal din ako. Hindi pwedeng kayo lang, tapos ako hindi ko gagawin. Nakuha po natin? No? So act according to our principles. So, dahil po si Hannah, tinupad niya yung kanyang pangako. Nag-pray siya sa Lord, Lord, bigyan mo ka ng anak. Binigyan mo ka ng anak, bibigyan ko siya sa'yo. Ano? Maliwanag sa kanya yung purpose ng Lord. Meron siyang principle na pag sinabi niya, gagawin niya. At dahil meron siyang integrity, ni-reward siya ng Panginoon. Sabi sa 1 Samuel chapter 2, verse 21, and the Lord was gracious to Hannah. She gave birth to 3 sons and 2 daughters. Meanwhile, the boy's son will grow up in the presence of the Lord. Kita ba natin? Pag bibigyan ka sa Lord, papalitan ng Lord. Sabi sa atin mo, papalitan ng Lord. Ano man yung binibigay mo sa Lord, na binigay mo ng buong puso, binigay mo ng malinis yung puso mo, wala kang ibang intention, papalitan ng Lord. Ano? So, dapat yung kapalit. Isa lang yung binigay. Ilan ang kapalit? Ito. Saka dalawa. 5. Ano? 3 lalaki, 2 babae. Kasi binigay niya sa Lord. Ano? Anything na sinusurrender natin sa Panginoon,
ang palitan ng Lord, sobra-sobra. Isa lang ang binigay, binakapalit. No? Dahil po sa kanyang katapatan sa Lord, sa kanyang integrity, sa kanyang pagtupad ng kanyang pangako, may reward na kapalit. Hindi lang isa ang pinalit, hindi lang dalawa, 5. 3 lalaki, 2 babae. No? Dati meron ka lang, umiiyak ka sa Lord. Diba? Ganyan tayo. Umiiyak ka lang sa Lord. Lord, bigyan mo ako ng anak, bigyan mo ako ng anak. Parang hindi sumasagot sa Lord. Parang walang nangyayari. Parang walang ginagawa sa Lord. Parang hindi nakakarating sa Lord. Parang pinabayaan ka ng Lord. Pero nung sinabi mo sa Lord, kung ano may bigay mo sa akin, bibigay ko sa iyo. Susurrender ko sa iyo. Nung may bigay ka na sa Lord, ngayon, meron ka ng 5 bata na paikot-ikot naglalang sa paligid. Ano? May kapalit. Basta tinupad natin yung pangako sa Lord. Basta when we are living in principles, when we are walking in the purpose of God, i-reward tayo ng Lord. Sabi sa Lord, i-reward ka ng Lord. It's very important na sumusunod tayo sa purpose ng Lord, lumalaban tayo sa principles ng Lord. Kasi nandun ang reward. Tumawa po natin. Ano? Pwede ka magkapera, pwede ka magkaroon ng mga things sa panloloko, sa pandaraya, di ba? Sa pagka ng walang integrity. Pwede yun. Kaya lang, pagdang dulo, pwede kang parusahan ng Lord. Pagdang dulo, pwede kang ma-expose. Pagdang dulo, pwede mawala lahat ng nakuha mo. Ano? Kaya po, ito po sila Diskaya. Ay, nakakulong. No, and we are praying na mas marami pang maparusahan. Ano, yung mga maring for a time, nag-enjoy ka dun sa mga nakuha mo sa panlulong. Pero, darating yung panahon, may judgment ng Lord. Kasi tapat si Lord. Pero tayo naman na for a time, na nagtitiis, dahil sa pagsunod natin sa Lord, nagtitiis dahil sa pagsunod natin sa purpose ng Lord, nagtitiis dahil sa mga principles, darating ang time, mararanasan natin yung blessing, mararanasan natin yung provision ng Lord, mararanasan natin yung favor ng Lord, kasi may judgment ng Lord, tapat si Lord, mabuti si Lord. Can you say amen? No? So, pamali lang po, sabi ni Jesus sa Matthew 23, so purpose and principles. Sabi ni Jesus, then Jesus said to the crowds and to his disciples, the teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. So you must be careful to do everything they tell you, but do not do what they do, for they do not practice what they preach. No? Sabi ni Jesus, huwag niyong gagayahin yung mga Pharisees. Ano? Kasi itong mga tao ito, walang integrity. Itong mga tao ito, ang dami ng pinipreach, pero yung pinipreach nila, hindi nila ginagawa. They do not practice what they preach. Ano? Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo yun. Hindi tayo. No? Kaya po nagagawa ng religion. Ang religion, palabas. Ang religion, show off. Ang religion, to show off, to impress people. Ano? Nagtuturo ka ng maganda, marami ka sinasabi maganda, pero hindi mo naman ginagawa. Eh sabi ni Jesus, kung yung sinasabi nila sa'yo, pakinggan mo. Pero kung ano yung ginagawa nila, huwag mong gagayahin. Kasi mahilig lang silang mag-preach, pero hindi nila pinapractice yung mga pinipreach. Ano pa sabi ni Jesus? Verse 5, everything they do is done for people to see. Sabi kanina, di ba? To impress people. Lahat ng ginagawa nila para magpa-impress na. Para magbuka silang maganda sa mga tao. Para maganda isasabihin sa kanila ng mga tao. They make their phylacteries wide and the tassels of their garments long. No? Ginagatahan ng suot nila. No? Kung ang itsura maganda. Pero sa loob, tinignan ng Lord ng yung heart, pangit sa loob. They love the place of honor at banquets and the most important seats in the synagogue. Ano? Baka sila nagpapa-impress. Para pag may mga handaan, nandun sila sa mga magandang upuan. Ano? Nandun sila sa mga important seats. Nandun sila sa lugar ng mga VIP. Ano? So yung mga taong mahilig magpa-impress, gusto nila yung mga magandang upuan sa kanila. Intindihan natin? No? They love to be greeted with respect in the marketplaces and to be called rabbi by others. Importante sa kanila, binabate. Importante sa kanila, position. Ano?
Kaya po yung mga totoong follower ni Jesus, batiin mo, hindi mo batiin, hindi mo tatanong. Sa tamo natin. Pero yung mga pa-impress, pag hindi mo na binati, magtatanong ka. Kaya maraming mga religious people, tapurista. No? Kasi hindi na babati eh. No? Tapos ang habol lang nila, position. Gusto tinatawag na leader, gusto tinatawag na rabbi, gusto tinatawag na pastor. Nakuha pa natin? Ano? Pag hindi mo na tinawag ko sa title nila, magtatapo ulit. Nakuha pa natin? Verse 23, alam po tayo. Woe to you teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Ano? Ang description sa kanila ng Jesus, hypocrites. Ano? Yung salitang hypocrite ay galing po sa Greek word na theater actor. No, theater actor. Yung mga, meron ka pagdating sa pelikula, sa palabas, sa theater, sa stage, ano, ganito yung character mo. Pero paglabas mo ng stage, iba na ulit. Babalik na sa normal mo. Doon po nanggaling ng salitang hypocrite, hipokrito. Ano? Kasi yung hypocrite, palabas ka. Iba yung sinasabi sa ginagawa, iba yung pinapangako, hindi tinutupad. Ano? Iba yung buhay, pag nakikita ng mga tao, iba yung buhay pagka walang nakakakita. Nasundan mo natin, hypocrites. You keep a tent of your spices, meat, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should practice the latter without neglecting the former. So sa kanila, nagagawa naman nila mag-tithes, nagagawa naman nila magbigay sa Lord. Pero, yung importante sa Lord, yung mas importante sa Panginoon, hindi nila nagagawa. Justice. Yung pinagkiro lang nila justice? Ano? Mercy, faithfulness. Yung pag wala kang favoritism, mabait ka sa mga tao, matulong kayo sa mga tao, genuine lang na pagtulong sa mga tao. Pantay-pantay na pagtingin sa mga tao. Natindihan po natin? Verse 25, woe to you teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. No? So sabi ni Jesus, nag-church kayo, nag-worship kayo, malinis kayong tignan, okay kayong tignan, mabait kayo sa mga tao, tinutulungan kayo yung mga tao, pero deep inside, mayroong greed, mayroong self-indulgence. No? Kaya ka lang nagpapakita, kaya ka lang mabait sa mga tao para show off, magpa-impress, para makakuha ka ng mga bagay sa mga tao, para pag nakuha mo na yung tiwala nila, maluloko mo na sila, ma-scam mo na sila, makukuha mo na yung mga gusto mong makuha sa kanila. No? Nakuha mo natin? Kaya kung nakikita natin, even right now, maraming mga ministry na yumayaman sa ministry. Kasi ang purpose, kaya nag-ministry, nakikita, pwede kang kumuha ng maraming pera sa mga tao. Sabi sa tabi mo, hindi tayo yun. No? We act with integrity. Kung yung sinabi natin, ginagawa natin, at kung ano yung ginagawa natin, yun lang yung sasabihin natin. Wala tayong ibang motives, wala tayong ibang reason. Pinipagkalan natin last Sunday. Pure heart. Ano? Walang, not because of pleasure, not because of possessions, not because of power. Kaya po si David, he shepherded the nation of Israel with integrity of heart. Kasi yung pagsaserve niya sa Lord, walang personal reasons, walang personal benefit. Nasudan mo natin? No? So, tayo pa tayo na, sana pagkatapos. Ano? So, ano lang po yung, ang purpose pa natin, ano? Yes or no? Yes kung yes, no kung no. Pag hindi mo kaya gawin, you say no. Ano? Pag kaya mong gawin, gusto mong gawin, you say yes. Ano? Pag naka-align sa purpose, sa principles natin, we say yes. Pag hindi naka-align, we say no. Tingnan po natin. No? Sige po, let us pray. Lord, salamat Panginoon na meron kaming Diyos na mabuti at tapat. Na kung ano sinabi mo, ginagawa mo. Kung ano pinangako mo, tinutupad mo ninyo. We just want to be like you, Lord. Make us more and more like you. Make us the people that you want us to be. Make us different, Lord God. Make us the people, Lord God, na
uncommon sa society po namin ngayon. That we are the people that we will say what we will do, and we will only do what we say, and we will only say what we are doing. Kung ano po yung sinabi namin, gagawin namin. At kung ano po yung ginagawa namin, hindi lang po namin sasabihin. Make us the people of deep integrity, of strong integrity. Make us people, Lord God, na honest, na trustworthy. Make us the people na merong strong moral principles. Even, Lord, make us the kind of people, Lord, na maliwanag yung purpose sa aming mga buhay. Make us different, Lord God, because we want to represent you. Sa aming mga sinasabi, sa aming mga ginagawa, we want to glorify you, Lord God. In everything we do, we are giving back to you all the glory and honor. Thank you, Lord God. Sa buhay po namin, Panginoon, ikaw lamang po ang mataas, ikaw lamang po ang mamapurihan. Binabalik po namin sa inyo lahat ng glory and honor. We love you, we thank you. We love your will, we love your ways, we love your purpose, Lord God, sa aming mga buhay. We pray all of this in the name of Lord Jesus Christ, and everybody say, Amen.